Lods, ito isang lumang antena ng TV pero sira-sira na. Ayan o. Okay, yung mga lumang TV yan, Lodi, mga sinauna. Tapos ang square boom nito ay 1x1, pero matibay siya yung kanyang square boom. Pero kukuha lang tayo dito ng plastic holder ng 5/8 tube, yung round tube na yan. Tapos itong kapiraso lang na to para sa paglalapatan ng antena mas. Baka ito lang siguro yung makukuha natin. Wala na akong problema, Lodi, yung sukat dito, ano. Ang importante dito lang talaga. Kaya lang mahirap na nating tanggalin yung kanyang mga tornilyo dahil puro kalawang na. Puputulin natin dito, tapos ito lang yung ititira natin, at matitira din yung kanyang plastic holder. Ayan. Mga gamit natin kasi yan, Lods. Ito. Para sa ating dipole UHF VHF. Ngayon, Lods, ay ating putulin itong 5/8 round tube at kukuha tayo ng 26 inches. Ito yung ating 26 inches, Lodi. Ito. Ngayon, Lods, ay kumuha tayo ng 8 inches dito para sa 0-0 ng bender. Okay, pero i-sure nyo rin, Lodi, na ang inyong bender ay nasa 2 inches yung diameter, ano? Yung bender na gagamitin ko kasi dito, Lodi, ay 2 inches yung kanyang diameter. Okay? Ito yung sinasabi kong bender, Lodi. Ayan, o. Kung mapapansin nyo siya, ay yung diameter ng aking bender ay 2 inches. Okay? Yung ginuhitan natin kanina dito na 8 inches, ayan, ito yung, Lodi, yung ating 8 inches kanina na ginuhitan natin. Yung guhit natin na to ay itapat natin sa, yan, yung 0-0 na yan, tsaka yung guhit natin na 8 inches ay pagpantayin lang natin. 0-0, tapos guhit, yan. Ayun siya, Lods, nakapantay na yung 0-0 natin tsaka yung guhit doon. Okay? Ngayon, pwede na natin siyang i-bend. Ngayon, Lodi, ay nakakuha na tayo ng 19 inches at 6 1/4 dito yung para sa UHF. Okay? Siya nga pala, Lods, kung gusto nyong gayahin tong DIY na to, sundan nyo lang yung ginagawa ko dyan sa 5/8 round tube holder, yung plastic na yan. Ayan, guhitan nyo lamang. Okay, basta yung pagitan ng pagsusuksukan, sundan nyo lang din, huwag nyong isosobra. Dapat pantay na pantay din. Itong pagitan na to, Lodi, ayan, yan tinutukan ko ng ballpen. Okay, happy birthday nga pala dyan, Uncle Ed Agalos. Magandang buhay po. Sana naging masaya yung pagdiriwang mo ng iyong kaarawan.
Meron lang tayong konting problema sa ating barena, Lodi. Ayusin lang natin ng konti ito. Sa mga ganitong local na electric drill, Lodi, hindi maiwasan yung mga ganitong pangyayari na talagang nagliliyab yung kanyang mga wire dahil maninipis lang kasi yung mga wire na nilalagay dito, Lodi. Pero sa loob ay okay naman. Yung mga kagamitan niya ay ayos naman. Talagang lubhang payat lang yung mga ginamit na wire dito. Okay, atin muna itong lutasin para hindi naman tayo madisgrasya. Ayan, umaapoy na. Okay. Sa mga gustong mag-umpisa ng ganitong larangan, Lodi, sa paglaradyo, kahit naka-portable radio lang kayo, yung mga Baofeng na ganyan, Cygnus, yung dual band, pwede nyo gamitin yung lumang antena ng inyong globe sa yung antena ng modem. Ibig kong sabihin, ayan, yung wire nun ay 50 ohms at makakatulong yun. Pwede yun sa inyong DIY. Naglalaro na rin siya ng 15 meters yung wire na yan. Pagka pinaghiwalay mo, 15 meters, 15 meters. Pagka pinagdugtong mo, ay magiging 30 meters na yan. At sobrang haba na. Yung 15 meters ay sapat na, Lodi. Okay? Ito yung dulo niyan, oh. Ito, Lodi, yung nakuha nating wire doon sa MIMO antenna. Antena yan ng modem natin na kinakarga ng SIM card para magkaroon tayo ng internet. Ito, Lodi, ay may hambing na rin natin sa RG58 at 50 ohms na rin siya. Ayan, kung mapapansin nyo ay maganda rin yung kanyang hibla. Although tubog lang siya na aluminum. Kung minsan gumagamit sila ng aluminum, tubog sa tanso. Prone din yan sa corrosion kasi nga hindi naman siya pure copper. Pero yung mga ibang ganito na wire ay pure copper. At
Ganito yung negosyo ko dati, kaya alam ko yung mga modelo. Yung mga old model Lodi na ganito, purong tanso talaga. Pero yung mga bago na, yun, may halo na siya. Okay? Sa mga gumagamit naman pala Lodi ng kung tatanungin nyo kung pwede ba yung antena ng TV, yung wire ng Baron antena, o ano pang antena dyan na ginagamit sa TV 75 ohms, ay hindi po pwede yun Lodi. Pang samantagal pwede, pero hanggat maaari po, huwag nyo na pong gamitin ang antena wire o yung mga cable antena na ginagamit sa loob ng bahay. Hindi po kasi uubra yun Lods. Iba kasi yung ohms nun patungkol sa para dito sa ginagamit natin sa radio. Exclusive lang talaga yung 50 ohms para dito sa ating mga radio. Okay? Kung napansin nyo Lodi, ay binarinahan natin sa ilalim, at ito namang babarinahan natin ngayon ay para sa connection naman sa feed line. Yung ilalim Lodi, ang purpose nun para kung sakaling pasukan ng tubig ay mayroong lalabasan. Hindi siya mapupuno, hindi siya magbubulsa ng tubig. Ayun, kumabyos pa. Ito naman Lodi yung pagsisiksikan natin, yung pagre-rebitsan natin ng slugs para doon sa kanyang positive line and negative line. Ito ay open lang Lodi, open dipole. Pero mayroon siyang, ibig kong sabihin, mayroon siyang 6 and 1/4 ata inches na haba na parang naka-G para yun sa UHF. Kung magtatanong kayo kung bakit hindi mo kinarga ng balon, marunong po ang signal Lodi. Marunong kumilatis ng dadaanan yan. Kahit ganyan-ganyan lang yan, ay dadaanan ng UHF tsaka BHF yan. Okay? Kung napansin nyo naman Lodi, ay aking grind. Para yan sa contact ng slug, para maging ibig sabihin maganda yung fit ng dalawa. Yung contact, ibig sabihin ay dikit na dikit. Kasi nga yung mga round tube na yan ay mayroong pintura yan Lodi. Kailangan din kakaskasin yan para sa ating DIY. Kung hindi mo siya, ibig kong sabihin, kung hindi mo siya lilihain o igagrind, ay wala pong contact na magaganap. Mas maganda rin Lodi. Although kahit iniribits na natin, mas maganda pa rin kung i-grind para dagdag contact over. Ay, over ba? Sa ganitong MIMO antena pala Lodi, ay marami tayong pwedeng kuhanin. Ito, binabaklas ko siya dahil kukunin ko yung lock o panglalak ko dun sa mismong coax. Pero sa totoo niyan ay marami tayong pwedeng kunin dito sa MIMO antena na to. Pati yung holder para dun sa antenna mass ay pwede rin natin kunin. Pati yung aluminum niya na holder din nito ay pwede rin natin kunin. I-rivets lang natin dun sa mismong 1x1 tube natin. O pwede na yon para makumpleto nyo ang inyong DIY. Okay, ito lang yung kailangan ko Lodi. Tinatamad kasi ako maggawa Sa lahat ng mga DIY nyo Lodi, huwag nyo kakalimutang, lalo na sa mga hinang-hinang na ganyan, yung ididikit nyo, kailangan meron ding hinangan nyo muna. Tapos yung pagdidikitan, kailangan kargaan nyo muna ng tingga para mabilis nyo maipakapit yung mga DIY nyo. Okay?
yung ganitong klaseng antena, Lodi, ito na siya. Okay naman siyang gamitin at nakakapitik naman siya sa UHF, then VHF ay okay naman siya. Okay, so hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat at magandang buhay po sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Thank you.